everyone! Sa video na ito, pag-aaralan natin kung ano ang absolute value at pag-aaralan din natin ang mga steps sa pagsagot ng linear absolute value equations. Ang linear absolute value equation ay isang equation na may absolute value ng isang linear expression katulad ng mga sumusunod. Pag-aaralan natin kung paano isolve ang mga ito isa-isa at step by step. Pero bago tayo mag-solve, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng absolute value. Ang absolute value ay isang distance ng isang number mula sa 0 sa number line. At ang symbol naman ng ating absolute value ay dalawang vertical bars katulad nito. Example ng absolute value. Absolute value of 5 equals 5. Absolute value of negative 5 equals positive 5. And absolute value of 0 equals 0. And take note, distance ang pinag-uusapan natin. Pag sinabi nating distance, palagi itong positive. Walang negative na distance. Kaya ang absolute value ay palaging 0 o kaya ay positive. Now, ito ang ating halimbawa. Ang distance ng 4 sa 0 ay 4. Again, ang 4 ay 4 units away from 0. So, the absolute value of 4 is 4. Ngayon naman, tingnan natin ang negative 4. So, ito ang negative 4 at ito ang distance niya mula sa 0. So, ang negative 4 ay 4 units din ang layo mula sa 0. Kaya kahit negative ang number na negative 4, ang absolute value nito ay positive 4. So, we have the absolute value of 4 equals positive 4. And the absolute value of negative 4 equals positive 4. Mapapansin natin na magkaiba ang positive 4 at ang negative 4. Pero pareho silang may absolute value na positive 4 dahil pareho silang 4 units away from 0. Pareho silang distance mula sa 0. Ito ang important rule natin dito. Absolute value means distance from 0. Ito ay distance mula sa 0. At dahil distance ang pinag-uusapan, palagi itong positive or 0 at hindi pwedeng maging negative. Again, absolute value is distance from 0. Narito ang ating halimbawa. Absolute value of 5 equals positive 5. Then absolute value of negative 7, the answer is positive 7. And the absolute value of 0 equals 0. Kapag positive ang number, same lang ang value. Katulad ng absolute value of 5 equals positive 5. Kapag negative naman ang number, magiging positive pa rin ang absolute value. Katulad ng absolute value of negative 7, the answer is positive 7. At ngayong naiintindihan na natin ang ibig sabihin ng absolute value, maaari na tayong magpatuloy sa pag-solve ng absolute value equations in one variable. Sa pagpapatuloy natin, i-recall muna natin kung paano mag-solve ng linear equation. So narito ang example ng linear equation, x plus 4 equals 3. May iba't ibang paraan kung paano ito isolve. Pwede natin gamitin ang subtraction property of equality na kung saan kapag nag-minus tayo ng 4 or kapag nag-subtract tayo ng 4 dito sa may left side, magsusubtract din tayo ng 4 sa kabilang side. So narito ang ating solution. Ito isang pwedeng paraan na pwede natin gamitin para ma-solve ang ating equation. Ang gagawin ko lang ay ililipat ko ang positive 4 sa kabilang side. At tandaan kapag naglilipat tayo sa kabilang side, nagbabago ang sign. Kung ito ay positive, magiging negative. At kung ito ay negative, magiging positive. So, again, pag nilipat natin itong positive 4 sa kabilang side, magbabago ang sign at magiging negative. X equals 3 minus 4. And 3 minus 4 equals negative 1. And the value of x now is equal to negative 1. Ngayon naman, balikan natin itong linear absolute value equations. Katulad ng linear equation, isa-solve natin ang x. So, ituturo ko sa inyo ang step by step at madaling paraan kung paano isolve isa-isa.
So narito ang simpleng steps para masolve natin ang linear absolute value equations. Para sa step number 1, i-isolate natin ang absolute value. Step number 2 naman, i-check natin yung number sa kabilang side. Kung ito ba ay positive number, 0, or negative number. At kapag ito ay positive number, magkakaroon tayo ng dalawang solusyon. At kapag ito ay 0, meron tayong isang solution lamang. At kapag ang kabilang side ay negative number, there is no solution. We have case number 1, wherein the absolute value equals positive. For example, the absolute value of x equals p, where p is greater than 0, meaning mas mataas sa 0 or positive numbers. If the absolute value of x equals p, magkakaroon tayo ng dalawang possible solution. So the first is x is equal to positive p at x equals negative p. Para mas maintindihan, narito ang example number 1. So dito sa ating equation, ang dulong number natin ay positive 6. At kung positive ang kabilang side ng equation natin, kaya possible na magkakaroon tayo ng dalawang solution. So para sa step number 1, isusulat natin yung dalawang equation. Or isusulat natin ang dalawang possible equation. Ang unang equation natin ay absolute value of x minus 4 equals 6 at absolute value of x minus 4 equals negative 6. Yung isa gagawin nating positive at yung isa ay gagawin nating negative. And para sa step number 2 naman, solve each equations. So, dito sa step na to, tatanggalin na natin ang absolute value symbol. So, we have x minus 4 equals 6 and x minus 4 equals negative 6. At ang susunod natin gagawin ay solve for x. Para ma-solve ang x, again, pwede natin ditong gamitin yung addition property of equalities. Pero this time, gagawin ko, ililipat ko ang negative 4 sa kabilang side. Kung negative 4 ito, magbabago ang sign, magiging positive. So, tandaan, pag naglilipat tayo ng number sa kabilang side, magbabago ang sign. So, we have now x equals 6 plus 4. Now, simplify. 6 plus 4 equals 10. So, ang value ng x natin dito ngayon ay 10. Next, para naman sa kabilang equation, ililipat natin ang 4 sa kabilang side. Therefore, we have x equals negative 6 and then positive 4. Then, x is equal to negative 6 plus 4. The answer is x equals negative 2. Or meron tayong dalawang solution or value ng x, which is positive 10 and negative 2. Subukan naman natin ang example number 2. Solve the absolute value of 2x minus 3 equals 7. Ang first step na gagawin natin, since ang dulo niya ay positive 7 or positive numbers, magkakaroon ito ng dalawang possible solution. Kaya susulat natin ang dalawang equation. Sa ang unang equation natin ay the absolute value of 2x minus 3 equals positive 7. At ang ikalawang equation naman natin ay absolute value of 2x minus 3 equals negative 7. Again, yung una equation, positive 7, at ang pangalawang equation ay negative 7. And next is, isosolve natin each equation. So, tatanggalin na natin ang absolute value symbol. So, we have 2x minus 3 equals 7. And 2x minus 3 equals negative 7. Then, to solve for x, ililipat ko ang negative 3 sa kabilang side. So, we have 2x equals 7 plus 3. Then, we have 2x equals 7 plus 3 is 10. And then, para ma-solve ang x, ma-eliminate natin ang 2, i-divide natin siya both side by 2. Now, 2x divided by 2 equals x. And then, 10 divided by 2 equals 5. The solution is x equal to 5. Then, para sa ikalawang equation natin, 2x minus 3 equals negative 7. Ililipat natin ang negative 3 sa kabilang side. So, we have 2x equals negative 7, positive 3. And next step, we have 2x equals negative 7 plus 3 is negative 4. Para ma-solve ang x, i-divide natin both side by 2. Then 2x divided by 2, the answer is x. And negative 4 divided by 2, the answer is negative 2. So, ang solution natin dito sa ating absolute value equation ay
x equal to 5 or x equals negative 2. And for the example number 3, solve 3. The absolute value of x minus 2 equals 12. Mayroon tayong 3 sa labas ng ating absolute value. Kaya ang gagawin natin ay, para sa step number 1, isolate the absolute value. So ang gagawin natin ay i-divide natin both side by 3. So we have 3, the absolute value of x minus 2 equals 12. Then divide natin magkabilaan ng 3. So, makakancel na natin si 3 dito kasi 3 divided by 3 is 1. Therefore, we have the absolute value of x minus 2 and 12 divided by 3 ay 4. So, ang next step naman natin gagawin, again, kung makikita natin na yung kabilang side ng equation natin ay positive. Kaya possible na magkakaroon tayo ng dalawang solusyon. So, isusulat natin yung dalawang equation, which is x minus 2 equals positive 4 at x minus 2 equals negative 4. Next, isusolve natin ang ating equation. So, lilipat natin ang negative 2 sa kabilang side. Then, we have x equals 4 plus 2. And then, 4 plus 2 equals 6. So, we have x is equal to 6. So, meron na tayong first solution. At para naman sa ikalawang equation natin, which is x minus 2 equals negative 4, ililipat natin itong negative 2 sa kabilang side. Therefore, we have x equals negative 4 plus 2. Then, we add negative 4 plus 2. The answer is x equals negative 2. Therefore, meron tayong dalawang solution dito sa ating equation, which is x equal to 6 or x equals negative 2. Para naman sa example number 4, the absolute value is not isolated because of addition or subtraction. Kung mapapansin ninyo dito sa ating equation, meron siyang plus 5 after ng ating absolute value. So, ang gagawin natin, kapag ganito ang case, i-isolate muna natin ang absolute value. Para maalis ang positive 5 dito sa ating equation, ang gagawin natin ay magsusubtract tayo ng 5 magkabilaan, left and right side. Now we have the absolute value of 2x plus 1 plus 5 minus 5. Sa kabilang side naman ay 12 minus 5. And then isi-simplify natin. So, positive 5 minus 5 equals 0. So, meron na lang tayong absolute value of 2x plus 1. And then 12 minus 5 equals 7. Ang new equation natin ay absolute value of 2x plus 1 equals 7. Ang next natin gagawin ay titingnan ang kabilang side, which is, ang side na ito ay positive 7. So, ibig sabihin, kung positive ang side na ito, magkakaroon tayo ng dalawang solution. So, ito na ngayon ang step number 2. So, ang dalawang possible equation natin ay 2x plus 1 equals 7 and 2x plus 1 equals negative 7. Okay, ang unang equation ay positive at ang ikalawang equation natin ay negative. Ang next na gagawin natin ay isi-solve natin bawat equation. So, ang gagawin natin, ililipat natin itong 1 sa kabilang side. Therefore, magkakaroon tayo ng 2x equals 7 minus 1. The next, simplify natin. 2x equals 7 minus 1 is 6. Then, para matanggal ang 2, ma-eliminate ang 2 at maiwan lang ang x, ang gagawin natin ay i-divide natin magkabilaan ng 2. 2x divided by 2 equals x and 6 divided by 2 equals 3. Ang unang solution natin ay x equals positive 3. Sa pangalawang equation naman natin, which is 2x plus 1 equals negative 7, ililipat natin ang 1 sa kabilang side. Therefore, we have 2x equals negative 7 minus 1. Next, simplify. 2x equals negative 7 minus 1 is negative 8. Para ma-eliminate ang 2 at ma-solve ang x, i-divide natin magkabilaan ng 2. Then, 2x divided by 2, the answer is x. And negative 8 divided by 2, the answer is negative 4. So, ang ating solution ay x equals 3 or x equals negative 4. Para naman sa case number 2, absolute value equals 0. If the absolute value of x equals 0, magkakaroon lang tayo ng iisang solution. There is only one solution. Para mas maintindihan, narito ang example number 5.
Solve the absolute value of x minus 8 equals 0. Again, ang kabilang side natin ay 0 or naka-equal ito sa 0. At kapag 0 yan, magkakaroon lang tayo ng iisang solusyon. Ang gagawin lang natin ay tatanggalin ang absolute value symbol and then x minus 8 equals 0 and solve for x. So, yung negative 8, lilipat lang natin sa kabila, then magkakaroon na tayo ng x equals positive 8. So, ito lang ang kanyang solution. The solution is x equals positive 8. There's only one solution. Unlike doon sa first case natin na kapag positive ang mga numbers sa kabila, magkakaroon ng dalawang solution. Para naman sa case number 3, absolute value equals a negative number. At kapag ang absolute value mo ay equal sa negative p, kapag ang absolute value na given ay naka-equal sa negative number, then there is no solution. Walang solution na mangyayari. Example nito, the absolute value of 2x minus 1 equals negative 5. So, hindi magkakaroon ng solution. So, narito ang summarize ng ating lesson tungkol sa absolute value of linear equations in one variable. Magkakaroon tayo ng dalawang solution kapag ang absolute value natin ay naka-equal sa positive numbers. Magkakaroon naman tayo ng one solution kapag ang absolute value natin ay equal sa 0. At walang solution kapag ang absolute value natin ay naka-equal sa negative numbers. At ngayon, natutunan na natin kung paano isolve ang linear absolute value equations. Ngayon, subukan mo naman kung kaya mo na itong gawin. Sa activity number 1, tell me the solution. Tell whether the equation has no solution, one solution, or two solutions. At ngayon, para sa activity number 2, find my x. Solve each equation. Subukan mo naman kung paano mag-solve ng linear absolute value equations. And now, it's your turn. Subukan mo naman kung paano isolve ang activity number 2. Find my x or solve each equation. At ngayon, natutunan na natin kung paano isolve ang absolute value of linear equations in one variable. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang absolute value of quadratic equations in one variable. At kung mayroon ka pang hindi naintindihan at may mga gusto kang itanong, i-comment lang sa comment section. And that's all for now and thank you for watching. So please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!